morning class. Welcome back. And for today, tutuloy natin yung configuration natin for our server, which is Windows Server 2012. Okay? And if you could remember the last video, tinapos natin yung installation ng ating mga server roles. So we've installed Active Directory domain services, and we've also demonstrated the installation of DHCP and print servers. Okay, so at this point, we'll move on and ipapakita natin kung paano naman ginagamit yung mga roles na ginawa natin. So this will be a series of videos again, demonstrating every step and procedure ng mga nung configuration na ipapakita natin. So to start, if you could remember also, we've created a domain. So yung domain na ginawa natin, if you could remember, is css.net. Now, para magamit natin yung domain, kailangan natin ng client computers. Again, ang definition natin ng server is nagpo-provide si server ng services sa mga clients. So hindi gagana yung ating server kung wala tayong or kung walang nakakabit na clients dun sa ating network. So for this video, I'll be using a virtual machine, meaning virtually dito sa screen ko meron akong dalawang computers. So first would be ito, Windows Server 2012, and ang client natin na gagamitin is Windows 10. Ito naman yun. Okay, so ibabanggitin ko naman every time na magsa-switch ako ng screen. Okay, so huwag kayong malilito. So Windows 10 and then Windows Server 2012. So we have our server and we have our client. Okay, so for today, ang ituturo ko sa inyo is ang pag-join sa domain, kung paano magjo-join ng isang client sa domain, and then kung paano tayo magki-create ng users. Okay? So before we start, let's first make sure na nagkikita or magkakonekta yung ating server and client. So paano natin yan ginagawa? So of course, ang pinakamadaling paraan is to ping. Okay? So check muna natin yung IP address ng ating server. So as of now, nandito tayo sa Windows Server 2012. So i-check natin yung ping. IP config. Okay, so IP niya is 192.168.1.1. Lipat tayo sa Windows 10, yung client natin. So i-check din natin yung IP address niya. IP config. So 192.168.1.2. So to check if nakakonekta tayo sa server, kailangan lang natin siyang i-ping. So ang command is ping space 192.168.1.1. So since ang chine-check natin is si Windows Server 2012, kailangan IP address niya nakalagay dito. Okay, so ayan, nagko-connect naman siya. Nakakakuha siya ng reply from 192.168.1.1, which is our server. So ibig sabihin, nakikita ng ating client yung server. Now, pag ganitong case, kailangan i-check mo din if nakikita naman ni Windows nung server natin yung ating client. So we'll do the same dito sa part na to. So lumipat ako sa server, ipiping naman natin yung client. So same command, ping 192.168.1. At sa point na to naman, since gusto nating i-check yung connection ng client, IP address naman ng client ang ilalagay natin. Kaya 1.2. And as you can see, same result, ano? So nakikita din ni server yung client natin. So ibig sabihin, magkakonekta sila. Okay, so yun yung first thing na kailangan ma-establish natin before joining a domain. Now next,
is we need to make sure na parehas ang default gateway. Ang preferred DNS na nakaset both on our server and our client. So, check natin siya by going to the adapter settings dito, properties, and then IPv4. Ito yung nakaset sa kanya na preferred DNS 192.168.1.1. Okay? So, dapat ganito din ang makikita natin dun sa client computer natin sa Windows 10. So, let's move sa Windows 10. So, dito naman natin siya makikita. Adapter settings din. So, change adapter settings, network connection, properties, and then IPv4. And as you can see, wala pa. No? So, isiset natin yan, 192.168.1.1. Okay. And then, okay. Close. Okay. Now, we're all set para mag-join sa domain. Now, since tayo naman na nag-configure ng server, of course, alam natin yung administrator username and password niyan kasi kailangan natin yun mamaya. So, let's start. So, i-join natin siya sa domain. Punta tayo sa My Computer or this PC, My Computer sa mga lumang operating system. So, properties. So, as you can see, we have the computer name, nakaset na ganito. And then, work group, naka-work group. So, ibig sabihin, walang domain. Now, kagaya nung ginawa natin sa server dati, kailangan din nating i-rename to ng mas madali. So, papalitan, isasabay na rin natin yan. So, change, settings, and then change. Okay, palitan natin si computer name. Lagay natin client 1. And dito makikita natin pwede tayong pumili kung domain or work group. And nakita natin dito kanina naka-work group pa siya. So para makapag-join tayo sa domain, kailangan natin i-select si domain. And then ita-type natin yung domain name na sasalihan natin. So para makasigurado tayo, balik tayo dito sa server natin. I-double check lang natin. So, okay na to. Okay na. Okay. Ang domain natin is ito, css.net. Okay. Dito, check mo rin siya. Sa this PC, properties. Ayan, domain, css.net instead na work group. So, ang gagawin natin, si client, isasali natin dito sa domain na ito. So, let's go back. Windows 10, domain, just type css.net. Okay. Once we click OK, hihingan tayo niyan ng administrator login. So, ila-login lang natin or i-enter lang natin yung administrator password na ginamit natin dun sa server. So, okay. 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 So, ang ginamit nating login credentials sa server is administrator. Password is yan ata. Okay. Try natin. Okay. Now, masasabi natin na successful yung pag-join natin sa domain pag nag-prompt ang message na to. So, computer name or domain changes, welcome to the css.net domain. And then, pag click natin yung OK, we'll be prompted to restart our client computer, yung Windows 10. Okay? So, gawin natin. Okay. Changing the this is just an alert. So, okay lang natin yan. You must restart your computer to apply these changes. So, okay. Close. Restart now.
Okay, after natin ma-restart, we'll verify kung nag-take effect or kung nag-change siya from workgroup papunta sa domain na css.net. So basically that's it. Yun yung steps natin para mag-join ang client papunta sa isang domain. So technically ngayon, yung Windows 10 computer natin ay under na or nasa ilalim na siya ng ating server. So pwede na siyang mag-request ng services dun sa ating server. Depende sa pagkaka-configure natin ng server. Okay? So itayin lang natin siya mag-boot up. Hindi ko na rin pinakita yung installation ng Windows 10 natin, yung client, kasi for sure na take up nyo na ito ng grade 11. Okay. Sign in. Okay, balik tayo sa desktop ng ating client computer sa Windows 10. So, check natin kung nag-reflect yung changes na ginawa natin. So, balik tayo sa this PC, right-click, properties, and then as you can see, domain niya is css.net. Nawala yung work group na nakaset kanina. And same goes with the computer name. So, ang computer name natin kanina is yung medyo mahaba. Ngayon, client 1. And pag under ng isang domain ang iyong computer, ganito ang nagiging itsura. client1.css.net. Okay? So, by this, makikita natin na successful yung ginawa nating changes for the joining of a client computer papunta sa domain. Now, next will be to add user profiles doon sa ating server. Okay, so balik muna tayo sa server natin. So, yung Windows 10, nandito lang yan, nakakonect lang yan sa ating Windows Server 2012. Babalikan natin yan mamaya. Now, another feature ng ating server is to create user profiles. So, once ang isang computer ay member ng isang domain, pwede siyang gamitin ng kahit na sinong user. Okay? So, isa yun sa features ng isang server. So, paano naman tayo makaka-create ng user profiles? So, sa isang local computer, nag-a-add lang tayo ng user, di ba? So, for servers, it's different. So, punta muna tayo sa tools, and then Active Directory, users and computers. Okay, so this window will appear. So, pupunta tayo dun sa domain natin. Okay, if you have multiple domains, multiple ganito din na makikita ninyo. So, syempre, dapat iba-iba ang pangalan. So, pwedeng CSS1, CSS2, CSS3. And then, kung saang domain mo gustong mag-create ng user, ise-select mo yung server na yon. So, dito tayo sa css.net. Then, we go to users. Okay, by default, meron ang server natin na default users and groups na automatically nandito na automatic niyang create. So, some are, of course, administrator, domain users,
This is very important kasi lahat ng user profile na gagawin natin, automatically magiging member siya ng group na to. So, I've discussed kung ano yung groups, users, and organizational unit doon sa previous video. So, kung medyo nalilito pa kayo doon, pwede nyo balikan yung video na yon. So, basta sa madaling sabi, pag may create tayo na user, automatically magiging member siya ng domain users. Okay? Pag gumawa naman tayo ng administrator account, dito naman siya papasok sa administrator. Okay? So, next, we'll create our own user para makita ninyo. So, pwede tayo dito mag-right click, new, and then user. Okay, this new window will appear. So, type tayo ng username natin. So, sabihin natin na first name is J, last name is Mendoza. So, user logon name, kayo din na mag-a-assign nito. So, let's say Mendoza J. So, every time we log in, or I will log in, ang i-enter ko is Mendoza J na logon name. Okay? So, bali, ang magiging domain name ko is mendozaJ at css.net. Parang yung example natin kanina, client1 at css.net. Okay? So, next. At this point, syempre, hingan tayo ng password or mag-a-assign tayo ng password. So, gawa tayo ng password natin. Okay. And then, set our password to never expire. Okay? Kasi pag iniwan natin dito, magpo-prompt pa siya na magpalit ng password once nag-login tayo dito sa user natin. So, para iwas or bawas na sa oras na gagawin natin. Next. Okay, so successful yung pag-create natin ng username natin. As you can see, full name J Mendoza. User logon name is mendozaj at css.net and the password is set to never expire. Then click finish. Okay, so ayan siya. Ibig sabihin, successful tayong nakapag-create ng user. And hindi mo na kailangan siyang i-add sa domain users na group. Automatically, member na siya niyan. Okay? Pwede pa tayong mag-create ng isa pa. So, i-try natin ulit. Again, new user. Ano pa ba? Neutron 1. So, logon name is Neutron 1. Next. Same password. Then password set to never expire. Next. And then finish. Okay, so dalawa na yung naging user natin. Neutron 1 and J Mendoza. Okay? So, paano naman natin matetest kung gumagana ba yung na-create natin na user? So, i-test natin siya dito sa client na ginawa natin. Kasi member na siya ng domain eh. Okay? So, switch user lang tayo. Switch account. Click natin yung start, switch account, other user. Okay. So as you can see, pag magsa-sign in tayo, yung domain natin nandito na, CSS. So, we need to remember yung logon name na ginamit natin. So, yung isa is Mendoza J. Password. And then enter. Okay, so at this point, imbis na si client 1
yung malogin, ang nag-login sa computer na Windows 10 ay yung user na ginawa natin. Ito, si J. Mendoza. Tayo lang natin. So, walang limit ang pag-create ng users natin, ano? So, hindi siya limited sa isa, dalawa. Ginagamit talaga to for organization. So, usually, madami yan. Hundreds of users ang pwede nating gawin sa ating server. So, let's go back to Windows 10. So, full check. So, ito na yung desktop ng ating user na si J. Mendoza. Okay, though, ang magiging computer name pa rin niya is client 1, pero ang profile na nakalagin sa kanya is si Mendoza J na. Okay? Let's try naman yung isa. So, start. Okay. Switch account. Okay, makikita natin siya. Yung user na nilalagay natin. So, other user. Lagay naman natin si Neutron 1. Okay, same thing nung nangyari doon sa J. Mendoza na login. Sineset up niya yung desktop para kay Neutron 1. Okay, so ito yung desktop niya. So para makita natin na magkaiba talaga, gagawa tayo ng folder dito. Neutron 1. Neutron 1. So pag nag-switch tayo sa isang user natin, dapat wala yung folder na yan. So, Mendoza J. Wala yung folder. Create tayo ng sariling folder. Mendoza J. Okay. So, can you imagine the power nung isang machine, kung kahit na sinong tao sa isang organization or sa isang kumpanya pwedeng mag-login sa isang machine lang o sa isang computer. So every day, hindi mo kailangan na isang tao lang ang nakaupo sa isang computer na to. So pwedeng kahit sino, pag nag-login siya, dala niya yung profile or yung mga tawag dito, yung mga documents niya. So, tignan natin. Login naman natin ulit si Neutron 1. So, wala na yung kay Mendoza J. So, account na niya yung nandito. So, yun ang kagandahan ng meron tayong isang server na humahawak sa isang domain. No? Isang domain with multiple users. Okay, so for this video, that's it. And pwede nyong ulit-ulitin yung video para ma-memorize nyo yung steps. Steps on joining the domain, steps on creating a user. Kasi this is very important and very basic sa Windows Server configuration. Okay? So, the next set of videos will be about folder redirection, home folder, print server, DHCP. Again, as I've said on the onset of the video, yung mga roles na ginamit natin or na in-install natin ay gagamitin natin. Okay? Hindi tayo natatapos dun sa installation. Each role can be configured para magamit natin sa ating server. Okay? So, if you have any further questions, kung medyo nahihirapan, nalilito, don't hesitate to message me again on my phone number, Facebook Messenger. Na-send ko na yun sa ating group chats. So don't hesitate to contact me. So that's it. Thank you and goodbye. Keep watching the videos.